Gayunpaman hindi pa rin makapaniwala ang may-ari sa kanyang nakikita. Kaya napapasabi na lang siya sa kanyang isipan, ang huling tatlong target ay nasira. Paano ito nangyari? Dagdag pa ng may-ari, habang ito ay napapaisip kung ano ang kanyang ibibigay kay Dojun. Teka. Anong premyo ang kailangan kong ibigay sa kanila sa ganitong sitwasyon? Kalahati pa lang ang nababayaran kong utang sa pagbili ko ng Elder Elf Ring. Yari ako nito. Lumapit si Dojun sa may-ari at napatanong, paano kung isang low-rank dexterity ring na lamang ang iyong ibigay? Ito ay narinig ng may-ari, kaya ito ay napalingon agad kay Dojun. Habang napapaiyak ang may-ari sa tuwa, dahil sa sinabi ni Dojun, ito ay napatanong, talaga ba? Sa sobrang tuwa ng may-ari, kinuha niya agad ang singsing na hinihinging premyo ni Dojun. Sa pagtanggap ni Dojun ng singsing, binigay niya agad ito sa kanyang anak. Agad-agad naman itong sinuot ni Yunhee, habang napapatingin si Yunhee sa singsing na kanyang sinuot, ito ay napatanong sa kanyang ama, pwede ko ba talaga itong suotin? Napapatingin na lang si Yongyong sa singsing na sinuot ni Yunhee. Magpasalamat ka na lang, wika ni Dojun sa kanyang anak. Napapangiti namang nagpasalamat si Yunhee sa kanyang Nang nakita ni Yongyong na binigyan ni Dojun si Yunhee ng singsing. Ito ay umaasa na maari din siyang makatanggap. Kaya ito ay napatingin kay Dojun. Habang inaabot ni Yongyong ang kanyang kamay kay Dojun, ito ay napasabi, bigyan mo din ako. Gayunpaman hindi ito pinansin ni Dojun. Nang nakuha na ni Dojun ang premyo niya sa palaro, sila ay nagpatuloy na sa paglalakad at mag-enjoy, habang si Yunhee naman ay napapatingin pa din sa singsing na napanalunan ng kanyang ama. Habang naglalakad papalayo sila Dojun, napapatingin naman ang may-ari at ang isang customer. Ngunit biglang napatingin ang lalaki sa may-ari ng palaro, at napatanong, Manong, hayaan mo akong ulitin uli. Napalingon naman ang may-ari at napasabi sa lalaki, pasensya na, sarado na kami. Nagtaka naman ang lalaki at napapatanong, gayunpaman hindi ito pinansin ng may-ari, napasabi na lang ito sa lalaki, umalis ka na. Kung babalik ang lalaking iyon, maaari akong malugi dahil sa kanya. Dagdag pa ng may-ari, habang inaabot ang isang kulay pink na bunny stuffed toy, kunin mo ito sa halip. Hindi na lang nakapagsalita ang lalaki, gayunpaman ito ay napatanong sa may-ari, wika nito, may iba pa bang kulay bukod sa pink? Magpapatuloy ang ating kwento, kung saan patuloy pa ding tinitignan ni Yunhee ang singsing na binigay ng kanyang ama. Napapatingin na lang si Dojun sa kanyang anak, napatingin bigla si Dojun sa isang lalaking nagsasalita sa stage, ito ay nagkukwento tungkol sa unang paglitaw ng portal. Ngunit biglang napatanong si Yunhee sa kanyang ama, wika nito, Ama, ito ay mukhang isang museo ng kasaysayan. Gusto mo bang tingnan? Napalingon naman si Dojun sa kanyang anak at napatanong, bakit naman? Biglang natawa si Yunhee at napasabi, tungkol ito sa mga hunter, kaya maaaring bumalik ang iyong alaala kapag nalaman mo ang tungkol dito. Ngunit sigurado ka bang hindi pa rin bumabalik ang mga alaala mo? Nabigla naman si Dojun sa sinabi ni Yunhee, dahil sa una pa lang ay hindi naman talaga nawala ang kanyang mga alaala, napasabi na lang si Dojun, habang ito ay napapahawak ng ulo, oo, parang hindi ko lang kayang makaalala, masyado akong nakatutok sa aking trabaho. Hindi na lang nagsalita si Yunhee. Dagdag pa ni Dojun, gayunpaman, ikaw ang gumagawa ng lahat ng gawaing bahay. Tulad ng paglilinis, paglalaba, pagluluto, at paghawak ng mga bayarin sa kagamitan. Hindi mo alam kung gaano gumaan ang aking pakiramdam na nandito ka. Bigla napalingon si Yongyong kay Dojun at napasabi, ano? Akala ko nagtatrabaho siya para sa iyo, at hindi ka tinutulungan. Nagalit si Dojun sa sinabi ni Yongyong sa kanya, kaya binatukan niya si Yongyong sa ulo, para ito ay tumigil sa pagsasalita. Wala na lang magawa si Yongyong, kung hindi manahimik. Napatanong bigla ang announcer na nasa gitna ng stage. Ang kanyang tinatanong ay tungkol sa unang paglitaw ng portal. Ito ay nasagot ng isang lalaking nakikinig. Kaya ito ay pinalapit sa stage ng announcer para kunin ang kanyang premyo, dahil nasagot niya ng tama ang tanong ng announcer. Napasabi na lang si Yunhee, habang napapatingin sa nanalo, wow, ang swerte naman niya. Ngunit biglang tumingin si Yongyong kay Yunhee,
at napasabi, tingnan natin kung ano ang kanilang kinakain doon, medyo ang boring dito. Napasabi na lang si Yoonhee kay Yongyong, sige, sige. Manood muna tayo ng kaunti tapos, ngunit bago pa matapos ang gustong sabihin ni Yoonhee. Ito ay napalingon, dahil sa sinabi ng announcer tungkol sa isang portal, 3 taon na ang nakalipas. Na kung saan may isang portal na bigla na lang lumitaw sa isang apartment sa Busan. Napasabi naman si Yoonhee habang napapatingin sa stage, teka, mukhang si Mas Alas ang kanilang pinag-uusapan. Si Mas Alas ay isang dragon na katulad ni Yongyong. Ngunit ito ay may bilang na 10 sa kanyang noo, na higit na sobrang hina kumpara kay Yongyong na may bilang na 1 sa kanyang noo. Nagpatuloy magsalita ang announcer, habang pinapakita niya ang kukong nakuha nila kay Mas Alas, wika nito, mayroong S-rank monster na pumatay ng 857 at ikinasugat ng 1,474 na tao. Ang nakikita nyo dito ay isang dragon claw na nagmula kay Mas Alas. Biglang napatitig si Yoonhee kay Yongyong at napasabi, Yongyong, huwag na huwag mong isipin na gawin yon. Napatingin naman si Yongyong kay Yoonhee at nagtataka. Gayunpaman hinawi ni Yongyong ang buhok ni Yoonhee, at napasabi, huwag kang mag-alala, hindi ko gagawin iyon. Mga tanga lang ang gumagawa ng ganyan, maniwala ka, pwede. Maaaring ganito ang itsura ko ngayon, pero, bago pa matapos ang gustong sabihin ni Yongyong. Ito ay napaiyak at napasabi, miss ko na ang aking bahay. Gusto ko nang bumalik, natatawa na lang si Yoonhee sa huling sinabi ni Yongyong. Gayunpaman biglang nagsalita si Dojun, wika nito, ganun ba? Sapat ba sa steamed ribs na niluluto ni Yoonhee? Napasabi na lang si Yongyong, hindi naman sa ganun, bukod doon masaya din siya kasama. Natuwa naman si Yoonhee sa sinabi ni Yongyong. Kaya napasabi si Yoonhee, habang ito ay napapangiti, gusto ko din mamuhay kasama si Yongyong. Tama, kaya tingnan natin ang iba pang mga lugar, wika ni Yongyong. Napaturo bigla si Dojun sa ibang direksyon, habang tinuturo ni Dojun ang direksyon ng kanilang susunod na pupuntahan, ito ay napasabi, mukhang may event doon. Tignan natin. Sa sobrang excited ni Yongyong, tinaas niya ang kanyang 2 kamay, habang sinisigaw ang salitang, tara na. Habang palapit sila Dojun sa direksyong tinuro niya. Napansin niya na parang nakita niya na, kung saan ang mga taong iyon. Sa paglapit ni Dojun sa mga ito, napasabi si Dojun, ang mga taong iyon. Sila ay ang Magi Guild, nakilala ni Dojun ang Magi Guild sa isang A-rank Greater Portal. Na kung saan ilang beses na minaliit si Dojun ng 2 members ng Magi Guild, at sila rin ang niligtas ni Dojun sa A-rank Portal, habang naghahanap si Dojun ng Mana Stone. Napasabi na lang si Dojun sa kanyang isipan, saan ko ba sila nakita dati? Gayunpaman hindi ito maalala ni Dojun, ngunit biglang nagsalita si Yoonhee dahil sa sobra nitong excited, wow! Sila ay galing sa Magi Guild. Dahil sa pagsabi ni Yoonhee, naalala bigla ni Dojun ang mga ito, biglang lumapit si Dojun sa kanyang anak at napatanong, bakit? Gusto mo bang magpa-picture kasama sila? Sa pagkarinig ni Yoonhee sa kanyang ama, ito ay napatanong, pwede ba ama? Ngumiti si Dojun sa kanyang anak at napasabi, oo naman, pumunta tayo para dito. Sa pagkarinig ni Yoonhee na pumayag ang kanyang ama, ito ay agad tumakbo palapit sa Magi Guild, habang ito ay nagpapasalamat ng pasigaw sa kanyang ama. Sa paglapit ni Yoonhee kay Donghyun, ito ay napatanong, pwede din ba ako magpa-picture? Pumayag naman agad si Donghyun, ngunit biglang lumingon si Donghyun sa kanyang mga kaibigan, at napasabi, Mira, Junggo, lumapit kayo dito. Biglang napasigaw si Yoonhee sa kanyang ama, wika nito, ama. Bilasan mo, sabay tayo magpa-picture. Wala na lang nagawa si Dojun, kung hindi sumang-ayon at lumapit. Habang lumalapit si Dojun, ito ay napasabi sa kanyang isipan, nagtagumpay sila salamat sa akin. Kailangan ko din ba talagang magpa-picture? Ito ay talagang hindi kasiya-siya. Sa paglapit ni Dojun, sila ay agad-agad pumwesto at nagkanya-kanyang pose. Nang natapos na ang pagpicture sa kanila, yumuko si Yoonhee sa Magi Guild para ito ay magpasalamat sa kanila. Napapangiti na lang ang mga Magi Guild, habang si Mari naman ay kamakaway para magpaalam.
Ngunit biglang nagsalita si Donghyun, wika nito, hindi, nagpapasalamat kami na interesado ka sa amin. Natuwa naman si Yoonhee at napasabi, ako ay isang lubos na tagahanga ng Maji. Nang nakita ni Dojun ang pinapakitang magandang asal ni Donghyun, ito ay napamura, at napasabi sa kanyang isipan, itong siraulo na ito ay hindi ganitong klaseng lalaki. Gayunpaman ito ay napasabi sa kanyang anak, may iba ka pa bang gustong tignan Yoonhee? O may gusto ka bang kainin at magpahinga? Biglang napalingon si Donghyun kay Dojun, dahil parang narinig niya na ang boses na iyon. Tinaas ni Yongyung ang kanyang kaliwang kamay at sumigaw ng, Goblin. Goblin dumplings. Mayroon doon. Ngunit nairita si Dojun kay Yongyung, dahil hindi naman siya ang tinatanong. Kaya pinatahimik niya si Yongyung, wala na lang nagawa si Yongyung kung hindi manahimik. Dahil sa natatandaan pa ni Donghyun ang boses nang tumulong sa kanila sa A-Rank Greater Portal. Ito ay napapatingin kay Dojun at napapaisip ng malalim. Lumapit naman si Mari kay Donghyun at napatanong na may ngiti sa kanyang muka, anong problema? Ngunit hindi ito pinansin ni Donghyun, napasabi lang ito, ang boses niya. Nagtataka naman si Mari sa pinagsasabi ni Donghyun. Dahil sa naaalala ni Donghyun, ang boses ng lalaking tumulong sa kanila sa portal, na halos hawig sa boses ni Dojun. Kaya ito ay agad tumakbo patungo kay Dojun, nang nakita ni Mari na bigla na lang tumakbo si Donghyun. Ito ay pinigilan niya at napasabi, Hoy! Hoy! Saan ka pupunta? Sa paglapit ni Donghyun kay Dojun, ito ay pinapahinto niyang maglakad para ito ay magtanong. Napalingon naman si Yoonhee at Dojun kay Donghyun at napatanong, may maitutulong ba ako sayo? Napatingin ng seryoso si Donghyun kay Dojun at napatanong, sa anumang pagkakataon, ikaw ba si Kim Hyunwoo? Nagulat si Mari at Jungho sa sinabi ni Donghyun, kaya biglang napatanong si Jungho kay Donghyun, si Kim Hyunwoo. Siya ba si Kim Hyunwoo? Biglang naalala ni Yoonhee ang ID na nakita niya sa kabinet ng kanyang ama, na may pangalan na Kim Hyunwoo. Ngunit biglang nagsalita si Yongyung, wika nito, wala tayong oras para dito Yoonhee. May food court sa ibaba, gayunpaman hindi ito pinakinggan ni Yoonhee. Dahil gustong marinig ni Yoonhee ang sasabihin ng kanyang ama, tinakpan ni Yoonhee ang bibig ni Yongyung, gamit ang kanyang kanang kamay, at pilit na pinapatahimik. Wala na lang nagawa si Yongyung kung hindi manahimik. Tumingin si Yoonhee sa kanyang ama at napatanong, may problema ba, ama? Sinagot naman ni Dojun ang tanong ng kanyang anak, hindi ako sigurado. Dagdag pa ni Dojun, habang ito ay napapatingin kay Donghyun, pasensya na, pero sa tingin ko, maling tao ang tinanungan mo. Ang pangalan ko ay hindi Kim Hyunwoo, gulat naman si Donghyun. Dahil sa pandinig niya, halos di nagkakaiba ang narinig niyang boses kay Kim Hyunwoo at Dojun. Wala na lang siyang nagawa, kung hindi yumuko at humingi ng paumanhin, dahil sa kanyang pagkakamali. Napangiti na lang si Dojun sa kanya at napasabi, okay lang, lahat naman nagkakamali. Yumuko naman si Yoonhee para magpaalam, napatanong naman si Mari kay Donghyun, wika nito, sinasabi mo na ang taong iyon ay si Kim Hyunwoo. Sinagot naman ito ni Jungho, ang sabi niya hindi daw siya si Kim Hyunwoo. Napatingin si Mari kay Jungho at napasabi, ano ang silbi ng pagsusuot niya ng maskara, kung ibubunyag niya ang kanyang sarili, tanga mo. Samantala si Donghyun ay hindi pa din naniniwala sa sinabi ni Dojun. Ngunit napalingon bigla si Donghyun, dahil may isang matanda na nagtanong, wika nito, pwede bang magpa-picture kasama ang mga anak ko? Napabuntong hininga na lang si Donghyun, dahil hindi niya inaasahan na makikilala niya si Kim Hyunwoo, gayunpaman napasabi si Donghyun sa matanda, wika nito, oo naman. Sa paglapit nila sa mga bata, sila ay nagdikit-dikit, para makuhaan sila ng picture ng matanda. Habang kumukuha ng litrato ang matanda, napapatingin naman si Donghyun kay Dojun, at napasabi sa kanyang isipan, sigurado akong magkikita pa ulit tayo, kung kami ay nakatadhana na gawin ito. Magpapatuloy ang ating kwento kung saan ay nanunood ng K-drama si Yoonhee sa television, at si Yongyung naman ay naglalaro ng kanyang vacuum cleaner. Nang nakita ni Dojun na ginagamit ni Yongyung ang vacuum cleaner, ito ay lumapit at napatanong, ikaw ba ang pumulot ng basurang iyan?
Tumingin si Yungyung kay Dojun, at sinagot ang tanong ni Dojun, ang mahalagang katawan na ito ay hindi makalakad sa lahat ng dako, ngayon pwede na. Dagdag pa ni Yungyung, habang napapangiting nakatingin kay Dojun, mayroon akong bagay na ito sa bahay, at si Yunhee naman pag nasa labas ako. Ito ay perpekto. Sa pagkarinig ni Dojun sa sinabi ni Yungyung. Ito ay nainis, at napatanong, sinasabi mo sa akin na si Yunhee ang kotse mo. Napatakbo agad si Yungyung sa takot, dahil alam niya na ang susunod na mangyayari, kapag nanatili pa siya sa pwesto niya. Nang nakalapit si Yungyung kay Yunhee, ito ay napasabi kay Dojun, ayusin mo pag-uugali mo, nanunood si Yunhee ng drama ngayon. Dahil sa pinagsasabi ni Yungyung kay Dojun, ito ay lalong nainis. Gayunpaman wala na lang nagawa si Dojun, dahil baka maistorbo niya sa panunood ang kanyang anak. Habang tutok na nanunood si Yunhee sa television. Biglang kumuha si Yungyung ng pagkain ni Yunhee na nasa lamesa. Sa pagkain niya nito, ito ay napasabi, hindi ito masarap kapag malamig. Napatanong naman si Yunhee kay Yungyung, habang ito ay tutok pa din sa television, bakit naman? Sa tingin ko okay lang naman ang lasa niyan, biglang napatingin si Yunhee sa kanyang ama, at napatanong, bakit ka nakasuot ng suit, ama? Hindi naman may pinta ang mukha ni Dojun, dahil hindi niya alam kung paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak. Napasabi na lang ito sa kanyang anak, may pakiramdam ako na kailangan ko magsuot ng suit. Nagtaka naman si Yunhee sa sinabi ng kanyang ama, gayunpaman bigla silang napatingin sa television. Dahil may isang mahalagang balita na bigla na lang lumitaw. Ayon sa balita, may natuklasan na isang malaking portal sa Wumayan Mountain. Dahil sa biglang paglitaw ng balita, habang nanunood si Yunhee. Ito ay napatanong at napasabi, ano? Ano ang nangyari sa pinapanood kong drama? Bigla naman napatanong si Yungyung kay Dojun, wika nito, Master, di ba malapit lang ang Wumayan Mountain? Napabuntong hininga naman si Dojun, dahil sa balita at napasabi kay Yungyung, tama ka dyan. Ito ay lubhang nakakainis, biglang nakarinig ng kung ano si Yunhee sa labas ng kanilang bahay na tinitirhan. Dahil sa gusto niya makita, kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Ito ay tumayo at lumapit sa kanilang bintana, para makita kung ano ang nangyayari sa labas ng kanilang bahay. Hindi na lang makapagsalita si Yunhee sa kanyang nasasaksihan. Biglang napatingin si Dojun sa kanyang ibaba, dahil sa pagtawag sa kanya ni Kwon Hyokso. Kinuha agad ni Dojun ang kanyang cellphone sa bulsa para ito ay masagot. Nang nasagot na ni Dojun ang tawag ni Kwon Hyokso, napasabi si Kwon Hyokso na kailangang pumunta ni Dojun sa kanilang office para ito ay magtrabaho. Sinagot naman ito ni Dojun na siya ay agad-agad na pupunta para tumulong sa trabaho. Narinig naman ni Yunhee na lalabas ang kanyang ama para ito ay pumasok ng trabaho, kahit na gabi. Dahil doon biglang nag-alala si Yunhee sa kanyang ama. Sapagkat may isang malaking portal na natuklasan malapit sa kanilang tinitirhan. Samantala pupunta tayo kung nasan ang malaking portal. Sa sobrang laki ng portal na ito, halos naging langgam na ang mga taong narito. Hindi naman halos makapaniwala si Han Minji sa kanyang nasasaksihan. Napapasabi na lang ito sa kanyang isipan, halos dumoble ang laki ng portal sa kalahating araw. Sa sobrang pagtataka ni Han Minji, kung bakit bigla na lang lumaki ang portal. Ito ay napatingin sa window screen, para tignan kung gaano na ito kadelikado sa tao. Nagulat si Han Minji sa kanyang nakita, dahil ang portal crisis rating ng portal ay umabot ng mahigit 2,000 at patuloy pang tumataas. Napapasabi na lang ito sa kanyang isipan, habang tinitignan na patuloy pa ding tumataas. Ang tinatayang rating ng krisis ay lumampas na sa 2,000 at tumataas pa rin. Pakiusap, huminto ka. Ang mas alas incident ay mayroong 2,200. Habang napapatingin si Han Minji sa kanyang likuran, ito ay napasabi sa kanyang isipan, tumawag kami ng 100 hunters ngayon para sa araw na ito. Karamihan ay binubuo ng A at B rank hunters, may kabuuang 7 na S rank hunters. Kasama ako, Minhyuk Sunbae, at Kwak Yang-ho, napasabi naman si Kwak Yang-ho sa kanyang isipan, nang nakita niya na lalong lumaki ang portal, wika nito, kaya pala nagtataka ako, kung bakit ang swerte ng araw ko ngayon. Dagdag pa ni Han Minji, habang napapatingin sa mga hunters,
na nawawala na agad ng pag-asang manalo, natatakot na kami sa portal bago pa man magsimula. Bigla namang napasabi si Kwak Young-ho, isipin mo yun, ang isang nakakabaliw na portal crisis rating tulad nito ay bigla na lang lilitao. Kapag si Lee Gang-hyo, ang Sword Emperor at ang Behemoth Guild ay wala dito. Dagdag pa ni Kwak Young-ho sa kanyang isipan, mukhang kailangan kong sabihin kay mama ang aking password sa bank account. Samantala pupunta tayo kung nasaan si Kang Min-hyuk. Siya ay nananatili sa pansamantalang command post malapit sa Umayan Mountain. Dahil sa sitwasyong kinalalagyan nila ngayon, tinawagan ni Kang Min-hyuk ang president ng Hunter Bureau na si Jung Yang-chul. Sa pagtawag ni Kang Min-hyuk kay Jung Yang-chul, napatanong si Jung Yang-chul kay Kang Min-hyuk kung ano ang kanilang sitwasyon ngayon. Sinagot naman ito ni Kang Min-hyuk, wika nito, natapos na namin ang pag-organisa ng mga hunters, kasalukuyan kaming naghihintay sa pansamantalang base. Napasabi naman si Jung Yang-chul, tulad ng alam mo, ito ay isang lubhang mapanganib na misyon, ang mga mamamayan ay ililikas at ang lugar ay nasa ilalim ng mahigpit na kautusan. Kailangan nating maghanda para sa pinakamasamang mangyayari. Naiintindihan ko, tatandaan ko iyan, tugon ni Kang Min-hyuk. Dagdag pa ni Jung Yang-chul, tulad ng alam mo, hindi ka maaaring matulungan ng Behemoth Guild sa oras na ito. Kailangan mong magtagumpay kasama ang Icarus Guild bilang isang leader. Ang tanging tao na maaaring maging Commander-in-Chief ngayon, ay ikaw. Kaya mo bang gawin? Hindi naman agad nakasagot si Kang Min-hyuk. Dahil alam niya na lubhang delikado ang gagawin niya, at nasa kamay niya ang buhay ng mga hunters. Kapag siya ay nagkamali maaring ikamatay ng mga hunters at mga mamamayan. Dahil sa mga pangyayaring nagaganap tungkol sa portal, na halos kaparehas ng portal crisis rating sa matalas. Dahilan para mag-anunsyo si Jung Yang-chul sa mga citizen, wika nito, ito ay isang emergency na broadcast mula sa portal control room ng Hunter Bureau. Kasalukuyang inilabas ang isang alerto tungkol sa portal. Hinihiling namin sa lahat ng mamamayan na sundin ang aming mga sasabihin. Muli, itatanong ulit namin, gayunpaman bago pa matapos ni Jung Yang-chul ang kanyang sasabihin, biglang napasabi si Kang Min-hyuk, gagawin ko ang aking makakaya. Napasabi naman si Jung Yang-chul, hindi, kailangan mo itong gawin ng mabuti. Gayunpaman nagdadalawang isip si Kang Min-hyuk. Dahil alam niya sa isip niya, na hindi niya ito kayang gawin ng mabuti. Napapaisip na lang si Kang Min-hyuk, kung paano niya ito masusolusyonan na walang mapapahamak na tao. Hindi sa kalayuang ni Kang Min-hyuk, may isang taong nakatingin sa kanya, at nakikinig sa pinag-uusapan nila ng president ng Hunter Bureau. Ang tao palang ito ay si Han Min-jae, ito ay lubos na nag-aalala sa kanyang senior. Dahil nasa kamay ng kanyang senior ang buhay ng mga hunters. At kung sila ay mabibigo sa pag-raid ng portal, maaring makalabas ang mga halimaw, dahilan para ikamatay ng mga normal na mamamayan. Dagdag pa ni Jung Yang-chul, ayon sa impormasyon, mayroon kang 2 oras bago masira ang portal. Ito ay may 70% na katumpakan, kung hindi mo mapigilan ang breakout. Magsisimulang mapuno ang mga halimaw sa gitna ng lungsod ng Seoul. Magaganap ang isang sitwasyon na hindi maihahambing sa masales. Kailangan mong ihinto ito sa loob ng portal sa kahit anong halaga. Sesenyasan kita kung kailan kayo papasok, kaya maghanda kayo. Wala na lang nagawa si Kang Min-hyuk, kung hindi makinig at sumang-ayon kay Jung Yang-chul. Nang narinig ni Han Min-jae, kung ano ang sitwasyon na kinalalagyan ng kanyang senior. Ito ay lalong nag-alala, napakuha na lang ito ng kanyang cellphone sa bulsa, at umaasa na may makita siya, na makakatulong sa kanila. Sa kanyang pag-scroll ng mga contact number, bigla niya naalala si Do-jun, at kung gaano siya natakot noon, dahil sa pagtingin sa kanya ng masama ni Do-jun. Dahil doon nalaman niya, kung gaano kalakas si Do-jun, kaya umaasa siya na matutulungan siya nito. Kaya hinanap niya ang contact number ni Do-jun sa kanyang cellphone, para ito ay tawagan. Samantala babalik tayo sa bahay nila Do-jun, kung saan ay naghahandang umalis si Do-jun sa bahay para ito ay pumasok sa trabaho. Habang papalabas si Do-jun sa pinto, napatanong ang kanyang anak, wika nito, dahil ba ito sa balita kaya ka papasok kahit na gabi? Napasabi naman si Do-jun sa kanyang anak, sigurado akong malalaman ko, kapag pumunta ako sa opisina,
ngunit parang ganun na nga din ang dahilan. Biglang napatingin ang dalawa sa television dahil sa sinabi ng balita, wika nito, sa kasalukuyan, ang crisis rating ay lumampas sa 2,000, at ang pinakamataas na naitala ay 2,200 sa insidente ng Masalas. Bigla namang napaturo sa kaliwang direksyon si Yungyung at napasabi kay Dojun, hindi ba dapat sa portal ka pumunta sa halip sa opisina? Mas mabilis kung ikaw na mismo ang tatapos nito ngayon. Dagdag pa ni Yungyung, habang ito ay nakatingin ng seryoso kay Dojun, o, pwede ba akong pumunta? Napatanong naman si Dojun kay Yungyung, ikaw. Ngunit pinag-isipan mabuti ni Dojun, kahit na mukhang nakakatokso ang pag-aalok ni Yungyung sa kanya. Gayunpaman tumanggi si Dojun at napasabi kay Yungyung, hindi. Magpapagulo lang yan, nagtaka naman si Yungyung sa sinabi ni Dojun sa kanya. Dagdag pa ni Dojun sa kanyang isipan, hindi lang iyon, mayroon namang hunters na katulad ni Lee Gang-hyun. Habang palabas ng pinto si Dojun, ito ay napasabi kay Yungyung, dahil kailangan kong pumunta sa opisina, kailangan mong protektahan si Yunhee ngayong araw na ito. Napatingin bigla ng seryoso si Dojun kay Yungyung at napasabi, kapag ako umuwi pagkatapos ng trabaho, at nakita kong nasira ang bahay o kaya nasaktan si Yunhee. Iiwan ko ang natitira sa iyong imahinasyon, ikaw na mismong mag-isip sa iyong imahinasyon kung ano ang mangyayari sa iyo. Nanginig na lang sa takot si Yungyung, dahil sa pagbabanta sa kanya ni Dojun. Bago isara ni Dojun ang pinto para umalis, napatingin muna ito kila Yunhee at napasabi, siguraduhin yung ikandado ang pinto. Sumang-ayon naman agad si Yungyung habang ito ay kamakaway. Sinabihan naman ni Yunhee ang kanyang ama na mag-ingat sa pagpasok niya sa trabaho. Habang naglalakad si Dojun sa madilim na kalsada, ito ay napatingin sa kanyang cellphone, dahil sa pagtawag sa kanya ni Han Minji. Sa pagsagot ni Dojun sa kanyang cellphone, ito ay napatanong kay Han Minji, habang ang kanyang mukha ay naiirita, ano iyon, Hunter Han Minji? Napasabi naman si Han Minji kay Dojun, habang bakas pa din ang pag-aalala niya kay Kang Minhyuk, Mr. Lee, ayos lang ba na humingi ako sayo ng isang pabor? Sa pagkarinig ni Dojun sa sinabi ni Han Minji, ito ay napamura sa kanyang isipan, dahil alam ni Dojun na ang hihingiing pabor ni Han Minji, ay tungkol sa portal na nadiskubre malapit sa Umayan Mountain. Dagdag pa ni Han Minji, tulad ng alam mo, lumitaw ang isang malaking S-rank portal sa Umayan Mountain. Isang breakout, sa madaling salita, lalabas ang mga halimaw sa portal sa loob ng 2 oras. Ang plano namin ay pigilan na mangyari iyon sa pamamagitan ng pagpasok sa loob ng portal. Napapasang-ayon na lang si Dojun sa mga pinagsasabi ni Han Minji. Gayunpaman hindi pa din ito tapos magsalita, sa totoo lang ang Commander-in-Chief para sa malaking S-rank portal na pangkat ay si Lee Gang-hyun Sunbae. Ngunit sa ngayon ay nasa kalagitnaan siya ng paggalugad ng isa pang portal, at aabutin ng mahigit 3 linggo bago siya makabalik. Naiirita na lang si Dojun sa sobrang haba ng sinasabi ni Han Minji. Ngunit nagpatuloy pa din si Han Minji sa kanyang sinasabi, sa ilalim ng utos ng direktor na si Jung Young-chul. Si Kang Minhyuk Sunbae ay binigyan ng posisyon bilang maging commander para sa portal expedition na ito. Mayroon kaming kabuoang 11 na mga koponan, at 7 sa mga pinuno ng koponan ay S-rank hunters. Ang natitirang mga pinuno ng koponan ay isang A-rango hunters, at ang mga miyembro ng koponan ay hindi bababa sa B-rank. Dagdag pa ni Han Minji habang patuloy na naglalakad palabas ng gusali, kung lahat kami ay tumutok sa misyong ito, magiging posible ang pag-clear sa S-rank na portal na ito. Gayunpaman inaasahan din namin na marami pang masasawi, kumpara sa insidente ng Masalas. Bigla namang binanggit ni Han Minji ang pangalan ni Dojun. Kaya napasabi naman si Dojun kay Han Minji kung ano iyon. Kaya sinabi ni Han Minji kay Dojun, kung anong pabor, ang hihingi niya kay Dojun. Seryoso namang nakikinig si Dojun sa mga sinabi ni Han Minji sa kanya. Sa kalagitnaan ng kadiliman at katahimikan, napagpasyahan muna ni Dojun umupo sa isang upuan. Nang ito ay makapag-isip-isip, kung saan direksyon siya pupunta. Sa kanyang trabaho ba, na kailangan ang kanyang tulong, o pumunta sa S-rank portal, para gawin ang hinihinging pabor ni Han Minji. Nang tuluyan ang nakapag-isip-isip si Dojun, ito ay napatayo sa kanyang inuupuan,
Napabuntong hininga na lang ito sa kanyang pagtayo. Kinuha ni Dojun ang kanyang cellphone para matawagan si Kwon Hyokso. Habang palakad si Dojun patungo kung nasaan si Han Minji, ito ay napasabi kay Kwon Hyokso, "Senyor. Paumanhin ngunit sa palagay ko ay hindi ako makakarating sa office." Napasabi naman si Kwon Hyokso kay Dojun, "Naiintindihan ko. Sasabihin ko kay boss. Sinisigurado kong pupunta ako kapag natapos ko ang aking pupuntahan," wika ni Dojun. Napasabi na lang si Kwon Hyokso kay Dojun, "Sige magkita tayo mamaya." Dahil sa pag-anunsyo ng presidente ng Hunter Bureau na si Jung Young-chul, na lumikas sa lugar na malapit sa S-rank portal. Inayos at kinuha ni Kwon Hyokso ang mga importanteng detalye tungkol sa kanilang trabaho. Nang nasolusyonan na ni Dojun ang tungkol sa kanyang trabaho, tinabi niya na agad ang kanyang cellphone sa likod ng kanyang suot. Habang naglalakad si Dojun papunta sa portal, naalala niya ang hininging pabor ni Han Minji sa kanya, wika ni Han Minji kay Dojun, "Naiintindihan ko na may dahilan ka para itago ang iyong lakas. Gayunpaman, kahit ngayong araw lang, pwede ka ba naming maging Commander-in-Chief? Maaari mo bang protektahan ang aking mga kasama? Samantala babalik tayo sa gusali, kung saan nananatili sila Han Minji." Habang napapaisip si Kang Minhyuk sa kanyang sitwasyon, dahil sa pagiging Commander-in-Chief. Biglang lumapit si Han Minji kay Kang Minhyuk, at tinawag ang kanyang pangalan, dahilan para mapatingin ito kay Han Minji. Napatanong si Han Minji kay Kang Minhyuk, "Ang presidente ng Hunter Bureau ginawa kang Commander-in-Chief, tama ba?" "Narinig mo pala ang lahat," wika ni Kang Minhyuk. Napasabi naman si Han Minji, habang seryosong-seryoso sa kanyang mukha, "Kung papayag ka, bukod sa utos ng direktor, may isang tao na gusto kong hilingin na maging Commander-in-Chief sa halip." Nagulat si Kang Minhyuk sa sinabi ni Han Minji, kaya ito ay napatanong, "Anong pinagsasabi mo?" Pinaliwanag ni Han Minji kay Kang Minhyuk, kung sino ang gusto niyang ipalit sa kanya sa pagiging Commander-in-Chief. Sa pagbanggit ni Han Minji na si Dojun ang gusto niyang maging Commander-in-Chief. Napasigaw at napatanong si Kang Minhyuk, "Ano? Si Lee Dojun? Han Minji, nagbibiro ka ba ngayon?" Napayuko si Han Minji at napasabi, "Seryoso ako." Gayunpaman napatanong si Kang Minhyuk kay Han Minji, "Sa tingin mo ba ay sasang-ayon ang ibang mga hunters dito?" Biglang napatingin ng seryoso si Han Minji kay Kang Minhyuk at napasabi, hindi sila papayag. Kaya naman kailangan nating dalawa na magsabi ng iisang kwento." Dagdag pa ni Han Minji, "Sabihin na ito ay sa ilalim ng mga utos ng direktor." Sa pagrinig ni Kang Minhyuk sa sinabi ni Han Minji, ito ay nagalit at napaduro kay Han Minji, habang napapasabi, "Pag-isipan mo yang sinasabi mo. At sinasabi mo sa akin na ang taong iyon ay handang gawin iyon." "Malapit na siya dito," wika ni Han Minji. Lalong nagalit si Kang Minhyuk at napasigaw niyang sabi, "Seryoso, anong problema mo ngayon?" Dagdag pa ni Kang Minhyuk, habang napapahawak ito sa kanyang ulo, dahil sa galit niya kay Han Minji, "Hindi na ako makapag-isip ng maayos." Sa sobrang galit ni Kang Minhyuk, hindi niya na napansin na dumating na si Dojun. Gayunpaman kinamusta ni Dojun sila Han Minji, hindi naman makapaniwala si Kang Minhyuk na dumating si Dojun, napasabi na lang ito sa kanyang isipan, dumating talaga siya. Natuwa naman si Han Minji sa pagdating ni Dojun, kaya lumapit agad ito kay Dojun at napasabi, "Salamat sa iyong oras, Mr. Lee." Napangiti at napasabi na lang si Dojun kay Han Minji, "Walang problema." Bigla namang sumali sa usapan si Kang Minhyuk, ito ay napasabi kay Dojun, "Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay." Napatingin at nagtaka naman si Dojun sa sinabi ni Kang Minhyuk. Tumitig ng masama si Kang Minhyuk kay Dojun at napatanong, "Ikaw ba talaga ang kukuha ng posisyon bilang Commander-in-Chief?" Gayunpaman hindi ito pinatulan ni Dojun, ito ay napaduro lang sa kanyang likod, at napasabi, "Kung hindi mo ako kailanganin, pupunta na lang ako ng City Hall para magtrabaho." Sinigawan naman bigla ni Han Minji si Kang Minhyuk, dahil sa pagmamaliit niya kay Dojun. Nagulat at hindi inaasahan ni Kang Minhyuk na sisigawan siya ni Han Minji ng ganon. Habang ito ay napapaduro kay Han Minji, ito ay nanginig, dahil sa pagkabigla niya sa pagsigaw sa kanya ni Han Minji.
Gayunpaman ito ay napatanong, ikaw, sinigawan mo ba ako? Gayunpaman lalong nabigla si Kang Min-hyuk, dahil hindi ito pinansin ni Han Minji. Napatanong naman bigla si Dojun kay Han Minji, kailan tayo papasok sa portal? Kapag binigyan na kami ng utos ng direktor, wika ni Han Minji. Dagdag pa nito, dahil kailangan nating pumasok bago mag-break out. Papasok tayo sa loob ng 1 oras at 30 minuto. Bigla namang pumasok si Kwak Young-ho at napansin niya sa loob na may hindi kilalang tao. Kaya ito ay napatanong kay Han Minji, sino siya? Napatingin naman sila Dojun at Han Minji sa taong nagsabi nito. Dagdag pa ni Kwak Young-ho, ang lugar na ito ay limitado sa mga normal na mamamayan. Napansin ni Han Minji na sobrang naguguluhan si Kwak Young-ho, kung bakit nasa loob ng headquarters si Dojun. Kaya pinakilala niya si Dojun at kung bakit siya narito. Yumuko naman si Dojun kay Kwak Young-ho para ito ay magpakilala sa kanya. Nagulat naman si Kwak Young-ho dahil sa sinabi ni Han Minji na si Dojun ang mag-co-command sa kanila sa loob ng portal. Dahil doon pinalabas muna nila si Dojun, para sila ay mag-usap munang tatlo. Sa sobrang galit ni Kwak Young-ho kay Han Minji, ito ay napasigaw at napatanong, nagbibiro ka ba ngayon? Kahit ngayon, kapos na tayo sa S-Rank Hunters. Sinasabi mo bang mamatay na lang tayo o ano? Napasabi na lang si Han Minji kay Kwak Young-ho, ito ay utos ng direktor. Kahit na sinabi ni Han Minji na ito ay utos ng direktor, hindi ito pinakinggan ni Kwak Young-ho. Ito ay lalong nagalit at napasigaw niyang sabi, nagkaroon ba siya ng Alzheimer's o kung ano? Hindi papayag ang iba dito. Tayo ay nasa isang masamang sitwasyon tulad nito. Pinapakinggan na lang ng tahimik ni Dojun sa labas, ang pag-aaway ng tatlo, biglang sumali si Kang Min-hyuk sa pinag-uusapan ng dalawa, wika nito, gusto ko ding malaman. Dagdag pa ni Kang Min-hyuk, habang napapatingin kay Han Minji, bakit ganoon ang utos ng direktor? Hindi na lang umimik si Han Minji, dahil ang totoo ay nakiusap lang siya, sa kanyang senior na si Kang Min-hyuk na sabihin na ito ay utos ng direktor. Dahil sa pag-uusap ng tatlo, nabagot si Dojun, kaya tinawag niya si Han Minji at napasabi, Miss Minji may kailangan akong gawin. Napalingon naman si Han Minji at napatanong kay Dojun, ano iyon? Gayunpaman napasabi na lang si Dojun, ipagpatuloy niyo ang inyong pagpupulong. Babalik ako agad, nagtaka naman si Han Minji sa sinabi ni Dojun, habang si Kwak Young-ho ay nagalit at napasabi, ginagawa lang niya lahat ng gusto niya. Napatingin naman si Kang Min-hyuk kay Dojun ng masama, habang ito ay napapamura. Dahil iniisip niya na hindi ito sineseryoso ni Dojun ng mabuti. Ang dahilan pala kaya umalis si Dojun ay para pumunta sa portal, at kumuha ng mga impormasyon sa loob ng portal na kanilang ire-raid. Habang napapatingin si Dojun sa malaking portal, ito ay napasabi, titignan ko ang loob ng portal ngayon. Nang nakapag-isip-isip na si Dojun, ito ay agad tumalon papasok sa loob ng malaking portal.